Okay, game. Okay guys, so pag-usapan natin tong tinatawag na Eighth Wonder of the World. Sino nakakaalam ng Eighth Wonder of the World? Comment down below. Ano nung pag sinabing Eighth Wonder of the World, ano una pumapasok sa isip nyo? Ayan, nag-comment. Eighth Wonder of the World. Hindi po Banawe Rice Terraces. Okay. Eighth Wonder of the World. Wag nyo i-google. Top of mind. Ano sa tingin nyo yung Eighth Wonder of the World? Okay. Okay. Comment. If hindi nyo alam, no idea. Okay, walang idea si JM. Eighth Wonder of the World. Okay. Sa tingin niyo ano yan? Mindful thinking lang. Okay. Type niyo na lang, place ba siya? Pwede niyo i-ano yung concept, place. Sa tingin niyo place kaya siya, tao, event. Ano sa tingin niyo? Sige, comment down. Alam ko seven lang. Ito matalino tong si Jel. Actually, seven lang siya guys. Okay. Kaya ako sinabing eight wonder of the world kasi ang more ano, pang presentation purposes. Pero guys, meron talagang eight wonder of the world. Seven Wonders of the World are places na parang ina-award sa mundo na I think Banawe Rice Terraces is one if sa update pero outdated na info na yun. Pero may tinatawag kasing Eight Wonder of the World and it's something na hindi na pag-uusapan sa life and it is compound interest. Yan. Ito ang Eight Wonder of the World. Ang nag-coin ng term na to is si Albert Einstein. Now, kapag naririnig niyo yung salitang compound interest, yan. Anong unang pumapasok sa utak niyo kapag naririnig niyo? Kahit ano guys, comment nyo. Compound interest. Yan natin. Money. Okay, tama. Money. Pera. Ano pa? Utang. Di ba? Utang. At ano pa? Pag narinig yung compound interest. Sa akin, kapag naririnig ko to, math, accounting. Ganun. Kasi lesson namin to sa math dati. Yan. Pero babagsak at babagsak sa isang bagay, which is money. Okay. Now, when you say compound interest, eto siya. Math lessons talaga tayo ngayon. Okay. So, kapag sa mathematical representation, kapag yung compound interest, basically yung principal or yung pera mo ngayon, may 100 pesos ka na principal. Kapag pinasok mo sa isang bagay yan na nagko-compound, anong nangyayari? Ito, may annual rate ka, tapos may time ka, tapos time na naka-years. So, magulo yan, okay? Hindi tayo magdodog dito sa math kasi hindi naman lahat ng tao dito ngayon sa community mahilig sa math. Okay. Huwag na natin pakomplikaduhin kasi dudugo ilong natin dito. Kapag sinabing compound interest, guys, it's basically interest on interest. Ganyan lang. Kapag narinig mo, JM, ano yung compound interest? Ay, sinabi ni JC yan na ano, interest on interest. Okay. Sa Tagalog, yung interest mo, nag-interest pa. Yun lang. Isip. Kaya kayo humihirap sa family nyo kasi may utang kayo, tas compounded. Yung interest ng utang nyo, nag-i-interest pa. So, yung 100 nyo, may interesan yan. Tas yung magugong total nun, may interesan pa. Kaya maraming mahirap na Pilipino. At kami, isa na kami yung family ko doon kasi puro utang sila mama at saka lola ko. So yun, kapag sabing ano ba yung compound interest, it's interest on interest. Now, may dalawang klaseng interest guys. Simple at saka compound. Huwag nyo masyadong stress out yung sarili nyo kasi simple lang to. Kapag sinabing simple interest, simpleng interest lang siya. Interest lang siya literal. Kapag sinabing compound, interest on interest. Okay? Ulitin ko, kapag sinabing simple interest, ito na, ang nangyari? May napindot ako. Okay. Kapag sinabing interest on interest, it's basic, kapag sinabing compound, interest,
interest on interest. Yung interest mo naging interest. Kapag sinabing simple interest, interest, yun lang. Same lang siya. Okay, magkaiba lang siya. Nagdumadug. Kapag titignan niya sa graph, okay, kapag graph, pag isusulat niya sa graph, sigurado naman ako alam ng tao lahat ng graph, di ba? Sa math. Graph. Kapag pinunta niyo siya sa graph, ganito, yung oras sa baba, oras. Tapos yung halaga, pataas. Pag simple interest, diretso lang, linya lang siya. Pag ganyan, diagonal lang. Pag ganun. Oh. Kapag compound, sexy siya, pataas. Pag ganun. Yan. Curve siya, curve. So kung titignan nyo sa graph, yung simple interest, dahan-dahan lang siyang diretso. Literal na linya lang siya. Kapag compounded, pag ano no, yan. Tandaan nyo yan. Kasi dito ang magiging basis ng lesson natin. So far guys, nakakasunod ba? Comment yes. Kapag hindi, babagalan ko. Guys, sige. Yes. Yung iba, nakakasabay. Okay, very good, very good. Tumatalino, tumatalino. Okay, so yan yung pagkakaiba. Pero guys, focus tayo sa compound interest. Bakit ba ito importante? At ano ba kwenta nito sa buhay? Di ba? Ano pinagsasabi nito ni JC? Ba't compound interest? Okay. Life lesson usapan namin, learning session, but compound interest? Ano ba nito? Ano bang kwenta nito sa buhay natin? Alam nyo guys, pag binalikan natin to, yung compound interest, ganito talaga siya nangyayari sa buhay. Etong nasa baba, oras. Literal oras. Time, years, oras. Months, weeks, oras yan. Tapos tong amount, pwedeng buhay mo, buhay, pwedeng pera, pwedeng skills, talento, kaalaman. Ganun siya. So, yung pinaka-importante sa compound interest, laging tatandaan, oras. Sa baba lagi yan. Time. True time. Sa oras. Sa bawat oras. Nagko-compound yung mga bagay-bagay. Pwedeng yung buhay natin. Pwedeng yung pera natin. Pwedeng skills. Pwedeng talento. Pwedeng kaalaman. Ganyan siya ka-importante sa buhay natin. At dito tayo papasok. Now, subukan natin palalimin yung concept na ito. Okay. Type yes if nakaka-follow pa guys. Okay. Nakaka-follow pa. Yan, yes. Balik tayo dito. Babagalan ko. Yung compound interest guys, applicable siya sa lahat ng bagay. Mapapera, buhay, skills, talento, kaalaman. Oras sa baba. Now, papalalimin ko yung konsepto. Ang tawag doon, positive. Ang tawag sa ganito, positive na compound. Kapag pa ganyang linya, positive. O big sabihin, okay. Meron hong tinatawag na negative compound. Kapag negative compound naman, opposite lang nito. Pag ganon. Yan. Okay? So may negative compound. Palalimin natin. Isang application ng negative compound is yung memory natin. Memory. Okay. Maniniwala ba kayo na yung utak natin, ang trabaho ng utak natin is para kalimutan yung mga bagay-bagay na mabilis? Tapos, inaalala lang ng utak natin yung mga bagay na importante sa life natin. Yung may relevance lang. Kaya pansinin nyo, nakalimutan nyo na yung ginawa nyo nung ano, nung, ito, Jel, ano ginawa mo nung Tuesday ng alas 3 ng hapon? 3:30. 3:30 to 3:35 p.m. Ano ginawa mo nung nitong Tuesday? Naalala mo pa? Oh, di na maalala. Ganon din sa buhay, guys. Yung memory natin, nagne-negative compound, yung tinakalimutan ng utak natin through time yung mga bagay-bagay. Ang purpose niyan is para mag-save up ng memory yung utak natin at yung mga relevant lang. Kaya nagtataka kayo, di ba nagtataka, bakit may mga core memory kayo nung 3 years old kayo naalala nyo pa? Kumakain ka ng putik, di ba? Binato mo ng kawali yung nanay mo, natalsikan ka ng mantika, di ba? Hinabol ka ng aso nung grade 2 ka. Naalala mo yun? Bakit yung mga iba pang bagay hindi? Bakit yung mga lesson nyo sa klase hindi? Kasi yung utak natin, inaalala lang yung mga relevant na memory.
Through time. So habang tumatagal, nakakalimutan natin. Kaya pag tumatanda yung tao, nakakalimutan na nila yung mga bagay-bagay. Yun yung ganun nag-work yung utak. Nagne-negative compound siya. Nakakasunod? Yan. Type yes if nakakasunod. Yan. Very good, very good. So nagne-negative compound siya. So anong relevance nito? So yun yung negative compound. Punta na tayo sa positive compound. Lahat ng mga bagay na ginawa natin nung bata tayo, nagko-compound yan yung epekto. Matiniwala ba kayo lahat ng ginawa nyo 5, 10 years ago, ngayon lang gumagana, ngayon lang magkaka-epekto sa life? True time. Positive compound tawag dyan. Lahat. Kasi malaman, halos lahat. Sakit. Eto, si JP. Bro, sa tingin mo, kapag may bata na kumakain ng maalat everyday, pag tungtong nun ng 20 years old, anong magiging sakit nun? CKD, chronic kidney disease, sabi ni Billy. Eh, yung nagyoyosi. Nagyosi ka, 15 anyos. After 10, 20 years ng buhay mo, ano maging sakit mo nun? TB. Kaya ganyan, yung ginagamit ng mga doktora, alamin nila muna ano bang ginagawa nito ni ni Heart. Ano bang ginagawa ni Heart? Kaya lahat ng bagay na malala naggagaling sa simpleng bagay. True time. Yan ang epekto. Now, yung effect, naggagawa siya through time. Yung memory natin, nakakalimutan natin. Kapag pinag-combine natin yan, guys, ganyan ang itsura niyan. Ito yung tandaan nyo sa lesson na to kasi ito yung pinaka-importante. Yung memory lane natin, nakakalimutan natin yung mga activities natin through time. At yung mga activities na yun na nakakalimutan natin through time, sila ang nagbibigay ng effect sa life natin. Pag ganyan yun. Yun, ano relevance nito sa buhay? Babalik tayo sa habits at saka sa mga paniniwala. Awareness sa last lesson natin. May mga bagay na tayo nakalimutan nung bata tayo, pero yun yung reason kung bakit nandito tayo ngayon. Possible nung bata ka, curious ka na. Nakalimutan mo ng curious ka. Pero nandito ka ngayon kasi willing ka matuto. Ito na yung epekto ng pagiging curious mo ng bata ka. Nakalimutan mo na eh, curious ka nun. Nakalimutan mo. Ito, nakita ba yung mouse? Yan. Curious ka nun eh. Nakalimutan mo ng curious ka nung bata ka. Pero tignan mo effect niya ng pagtanda mo. Nasa learning session kita ngayon. Nagre-reflect. Ginagamit yan sa psychology, guys. May mga bag, may mga bagay na nakakalimutan ka na. Inahalongkat ng mga psychologists yan. Kasi possible yung utak mo, the way ka mag-behave, nakalimutan mo na yun. Pero, na-instill na siya ng belief, tas yun na yung oras. Nagre-reflect lang siya. So, minsan, kung bakit ka mahirap ngayon, kasi, mahirap ka nung bata ka. Nakalimutan mo na mahirap ka, tas nag-effect lang siya ngayon. Yung mga paniniwala niyo sa pera, nakalimutan mo na, nagmamanifest lang siya. So, anong relevance ito sa tunay na buhay? Babagalan ko. Kapag nung bata ka, tama pagpapalaki sa'yo, makalimutan mo na yun. Most likely ngayon, nagkaka-effect na sa buhay mo yan. Either competent ka, achiever, high-performing. Kasi, yung upbringing mo, nakalimutan mo na yun nung bata ka. Yan. Lagi niyong tatandaan to, guys. May mga bagay na tayo nakalimutan dati. Na yung mga bagay na yun, sa sobrang nakalimutan mo na, may effect siya ngayon. Food. Mahilig ka kumain ng matamis. Huwag ka na magtakong bakit tumataba ka ngayon. Pag-iipon. Hindi ka naman marunong mag-ipon ng bata ka. Hindi mo naman inaral, hindi ka pinag-usapan. Makalimutan mo na yun. Kaya wala ka ngayong habit. Hindi ka nagbe-benefit. Lahat ng tinanim nyo dati, e-epekto yan. May ano yan, aaniin nyo yan long run. Nakakasunod?
Now, may mga bagay tayong ginagawa sa buhay natin na ginagawa natin noon na nakalimutan na natin pero yung epekto nun ngayon ay compounded. Alam niyo, nung binabacktrack ko sarili ko, pag tinanong yung nanay ko, mahilig ako magbasa ng libro nun. Kasi yung nanay ko, naalala ko, nagtatrabaho sa Dubai. Yung boss niya kasi, mahilig magbasa ng libro. Ngayon, nagpapadala siya ng isang balikbayan box na libro, pinibigay sa amin nila ate ko. Walang mahilig magbasa sa amin, ako lang. And kung ano-anong libro binasa ko nun. Kaya, ano effect nun? Kagtanda yung bata, kung puro basa ng libro. Maraming alam. Kaya ito, yapper ako sa TikTok. Marami akong alam eh. Nung bata ako, ngayon lang lumalabas. Isa siya sa sa determining factor when the time comes kung ano magiging type ka ng tao. And mind you guys, nakalimutan mo na yun. So compounded siya. Now, try nyo isiping maigi. Ngayon, comment nyo ano mga nare-realize nyo so far. Ngayon, try nyo pasukin yung utak nyo nung nakaraan. Ano-ano yung mga nagme-make sense ngayon dito so far sa sinasabi ko. Try nyo pag-isipan. Kahit maliliit na bagay lang. Pwedeng hindi ikaw, pwedeng yung naobserbahan mo sa family nyo. Kaya pala ganito sila mama. Kaya pala ganito kapatid ko. Kaya pala ganito akong tao. Try nyo isipin. Now, balik tayo dito. Every time, once in a while, nagkikreate ka ng panibagong ganyan. Etong lesson natin ngayon, at the very moment na to, after 5 years nyo pa magagamit to. After 5 years pang magme-make sense to. Trust me. Kasi ganito ang scientific concept nito. Fresh pa sa memory nyo ngayon itong mga sinasabi ko. Makakalimutan nyo yun after 5 years. Pero magiging effect niyan after 5 years, lalabas sa buhay nyo. Compoundedly. Kaya babantayan nyo yan. Sobrang babantayan nyo yan. Itong lesson na to, 5 years ago ko pa kinonsume. Ngayon ko lang din naaalala. Habang ginagawa ko yung module. Shit, ngayon ko lang din naaalala to ah. 5 years ago. 5 years ago. Nakakasunod. Sige, kasi kung hindi, babagalan ko. So far, thumbs up guys or comment if nakakasunod pa. Um, sige. Mhm. Okay. 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 Palalimin pa natin konti. Okay, so second floor, hindi, second, mas laliman pa natin na mas mababa guys. Pag-usapan natin tong positive feedback loop. Okay. English yan. Kaya mag-alala, hindi ko kayo papahirapan. Maiintindihan nyo agad tong lesson. So, una, compound interest. Second, explain ko paano ba to application sa buhay. May application pa siya. Ang natawag dito, positive feedback loop. Yung positive feedback loop, para siyang compound interest ng success. Na kung saan, yung maliit mong success, nagko-compound yan ng panibagong success at magiging loop. Kaya siya positive feedback loop. Ulitin ko. Di ba alam niyo na yung compound interest, di ba? Interest na nag-i-interest. Kapag sinabing feedback loop, para siyang sa success. Whether it's life, skills, or kahit anong part ng buhay mo. Yung maliit na panalo na yan, mag-i-interest at mag-i-interest pa yan. Tapos yung success na yun, magsa-success, sa-success, sa-success. Sumakses ka na. Sunod direct yung success na yan.
Kaya siya maging feedback loop. Iikot. Now, bibigyan ko kayo ng real life example na na-experience ko. Core memory ko to, guys. And nung napanood ko to 5 years ago, naalala ko tong lesson na to. Meron akong schoolmate nung elementary na nakakasama lagi, di ba? Halos lahat siguro tayo, naalala pa elementary, no? Yung schoolmate ko na to, mas matanda siya sa akin. Sa umpisa, hindi siya matalino. Sakto lang. Normal na estudyante. Tapos di ko makakalimutan yung araw na napansin siya ng isang teacher namin. Kasi kalaro ko siya sino text dito? Pogs. Alam niyo pa ba yon? Text, Pogs, alam niyo yun? Or nagsasoccer-soccer kami sa field, ganun. Kalaro ko to, kuya-kuya ko to. Normal siya student, di siya matalino. One day, napansin siya ng isang teacher na may konting galing siya sa math. Konti lang, hindi sobrang galing, parang basic lang. As in, konti lang talaga. Konting-konti lang. Hindi yung OA na parang sobrang talino. Konti lang yung galing niya sa math. Napansin ng teacher. Tapos ang ginawa ng teacher, tinutukan siya. Oy, Brian pangalan nun, si Kuya Brian. Oh, Brian, punta ka nga sa ganito, maki-sit in ka sa amin. Binigyan siya attention, tsaka support, tsaka time. Punta ka sa ganito, attend ka ng ng session namin, kasama namin yung mga ganito, ganito, ganyan. So yun. Isipin niyo, hindi siya matalino, normal na estudyante. Napansin lang siya na may konti lang naman, sobrang konti lang. Natalino sa math, tapos niyaya siya, tinutukan siya, binigyan siya ng time. Tapos, kaka-compliment at training sa kanya, naobserbahan ko doon kay si Kuya Brian, tumaas yung confidence niya as in. Talagang parang tumaas yung confidence, parang mas naging siya, naging competent na tao. After 1 year, nagulat ako kay Kuya Brian. Alam niyo bakit? Naging isa siya sa math wizard namin. Imagine niyo hindi matalino yun. Konti lang, as in konting-konti lang yung advantage niya sa mga ibang student. Tinutukan lang siya, kinompliment na ganito may potential. Training. After 1 year, naging isa siya sa math wizard namin. Pinakompete siya municipally, tama ba? Municipal, provincially at regionally. After 1 year. Naobserbahan ko yun kasi lagi ko siya nakakasama, nakakadota ko siya eh. Tapos napansin ko sa kanya after 1 year na yun, lalo siya naging confident. Lalo siya naging matalino at naging analytical sa math. Take note last year umpisa hindi yun matalino. Saktuhan lang. Napansin lang na may konting galing after 1 year, yan na siya ngayon. Alam niyo malupit, after 2 years, naging valedictorian siya sa amin sa elementary school. Nakapasa pa siya ng Pisay. Sa probinsya, big deal yan. Philippine Science High School. Siya lang sa batch nila, ate ko nila, yung nakapasa ng Pisay. 3 years ago, ito siya. One day lang. Nakapasa siya Pisay. So nagulat kami. Si Brian nakapasa. Madalang lang may nakakapasa ng Pisay sa elementary school ko. Public school kasi kami. So parang lang, talagang very often lang. Alam niya after 4 years, noon, nung nakapasa siya sa Pisay, nakapasa siya sa UP. Kumuha siya ng course ng CE. So, after 5 years, na nakapasa siya sa course ng CE, na ganyan siya. Nagulat yung sunod-sunod. And currently, isa siya sa pinakakilalang CE ngayon sa amin, sa lugar namin. Working a lot of money, working on different construction projects. All because, one day, napansin lang siya ng isang teacher na may konting galing siya sa math. Kaya nung ginawa ng teacher namin na tinutukan siya, binigyan siya attention support. Doon na nag-umpisa, guys. Ang tawag dyan, feedback loop. Pansinin nyo, ang tawag dyan, positive feedback loop. May mga bagay, pansinin nyo, ito guys, may mga, may mga naging kaklase kayo, nung bata kayo, na
saktuhan lang ng LM, pero tinutukan. Pero tignan nyo sila ngayon. Positive feedback loop yan. May opposite yan guys, negative feedback loop. Kapag ikaw, nung bata ka sinabihan na hindi ka magaling, madadala mo na yun buong buhay mo. Ganyan ka-importante yung compound interest sa success guys. Isipin nyo to si Kuya Brian. Dota boy, di masyado matalino. Napansin lang na medyo magaling sa math. Tignan nyo na ngayon siya sa life. Nag-compound. Nag-compound yung ano niya, success niya. Yung success niya naging success, 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 success. Dire-diretsong success. Kaya yung mga taong successful guys, maniwala kayo sa hindi. Nung nag-start sila, nagka-positive feedback loop yan. And i-share ko din sa inyo ano naging positive feedback loop ko mamaya. Now, balikan natin yung concept ng compound interest at feedback. Memory time. Eto, balikan natin si Kuya Brian. Si Kuya Brian, sinabihan lang siyang konting magaling sa math. Naniwala siya, di ba? Na magaling sa math. So, naalala niya yun. Magaling siya. Hanggang nakalimutan niya na magaling siya. Pero ginagawa niya na yun. Through time, lahat ng ginawa niya, nag-compound lahat yun. Umepekto sa buhay niya. And alam niyo malupit sa compound interest, guys. Kapag pataas ka na, lalo kang tataas, wala na, tataas ka na. Yan ang mga sikreto ng mga mayaman, mga naging successful, hindi lang sa pera, kundi sa career. Yan ang sikreto nila. Kaya naalala niyo sa contents ko, lagi ko sinasabi sa inyo, lalo-lalo na yung mga bata, time. Bata ka pa, time. I-leverage yung tong time. Hanggat may opportunity kayo mag-invest sa sarili nyo dito, mag-invest kayo na mag-invest. Mag-invest kayo na mag-invest ng oras, guys. Kasi makakalimutan nyo lahat ng mga inaral nyo. Pero, dadating yung araw, magko-compound yan. Magko-compound yan. Kaya wag kayong mainip. Kasi ang nangyayari sa mga bata ngayon, based on my observation, nandito pa lang kayo, 19 pa lang kayo, 18. Gusto nyo na agad to, oh. 19 ka pa lang, 18 ka pa lang, 21 ka pa lang, gusto mo na agad to. Hintayin mo muna magganyan yan. Hintayin nyo muna guys, let time. Alaan nyo yung time, yung oras bahala. Oras yung bahala. Eh ano ngayon kung 30 ka, eh ano kung 40 ka, hilaan nyo, magko-compound lahat, lahat ng tinatanim nyo, sasabog yan along the way. Magkakaiba lang talaga tayo ng peak season. Ako guys, papunta pa lang, nandito pa lang ako ngayon sa JC Hassel. Yung JC, buong buhay ko nagko-consume ako ng knowledge guys. Dumating sa point ng life ko, wala na talaga nagme-make sense. Ang dami ko nang alam. Testigo yung mga best friend ko diyan. Ang dami naming alam sa buhay. Ang dami kong talino. Confident ako sa sarili ko, naniniwala ako marami akong alam. Pero ang tagal lumabas nito eh. Gusto ko agad to nung bata ako. Ngayon nag-click, nag-reverse. Nandito na ako ngayon, guys. 26 na ako, guys. Dito na ako ngayon. Paakyat na ako. Paakyat na ako ngayon. And the moment or sooner ko nalaman tong concept na to, doon ako naging patient. Kaya sinasabi ko sa inyo, guys, regardless, be patient. Be patient. Kasi guys, time. Golden. Ang Grim Reaper ng buhay, time. Siya lang magdidictate kung yung mga tinatanim nyo magkaka-effect sa long run. Ito na yung application na sinasabi ko sa inyo na maging patient kayo, mga mas nakakabatang kapatid ngayon. Be patient. Kung mas matanda ka sa akin, be patient enough. Makakatawa, share ko lang. Nung nag-start ako freelancing professionally 2019-2020, pangarap ko kumita ng 50K per month. Sabi ko, okay na ako sa 50K per month. Mayaman na ako nun. Successful na ako. 4 years ako sa freelancing. Doon ko lang na-hit yun. Ano lang malupit? Ika-fifth year ko sa freelancing, dumoble yun.
Ngayon, papunta na kami ng mga friends ko, titriple na. Imagine yung 5 years ako nagtanim. Ngayon lang. And ano yung maganda? Balik tayo. Feedback loop, di ba? Nagiging sumasakses ako konti sa freelancing, di ba? Kapag nag-compound yung success mo, madadama yung ibang aspeto ng buhay mo. Tignan yung nangyari sa content creation ko. Nag-compound din yung success ko. Kasi when it's your time, yung time na magsasabi, JC, oras mo na. Tataas ka na nun. Skyrocket, sky is the limit. Kaya sasabi ko sa inyo, maging patient kayo. Makakalimutan niyo lahat. Ako nakakalimutan ko na nga na yung nag-start ako sa ako, nakakalimutan ko na ang dami ko na palang naaral. Halos magsuka-suka na ako sa libro nun. Basa ako ng basa ng book nun. Every year, naniniwala, 52 na books. One book a week, ginawa ko yun. Nagsusuka na ako, aral ako ng aral, ng aral, ng aral. Nakalimutan ko na nga yung inaral ko eh. Ngayon lang siya nagmamanifest na pinapasa ko na sa inyo. And lahat ng natutunan ko, sinisimplify ko, pinapasa ko sa inyo ngayon. And alam nyo guys, sa life, lagi nyo tatandaan to, hindi mo kailangan agad maging magaling. Kailangan nyo lang ng maliit na advantage. Tapos protektahan nyo yun. Improve nyo everyday. Isa lang, sobrang liit lang. Parang si Kuya Brian, ano ba naging advantage siya? Medyo magaling siya ng konti sa ibang tao sa math. Konti lang. Protektahan niya yun. In-improve niya everyday. Ngayon, nandun na siya ngayon. Kasi guys, yung maliit na advantage na yun, magko-compound yan over time. Maging patient lang kayo. And dadating yung araw, magugulat kayo na ma-overtake nyo na yung mga hinahangaan nyo. Naniniwala ko lahat ng tao dito, kung iti-take nyo to heart by heart yung lesson, mapapanis nyo pa ako dadating araw. Mapapanis nyo ako. Masisikat kayo kung content creator kayo, mas mahihigitan nyo pa ako. Ganun talaga. It's compound interest. Alam nyo bakit? Kasi yung lesson na pinag-aralan ko ng 5 to 6 years, pinasa ko sa inyo. So yung compound yung mas mataas yun. And yun yung advantage ng taong nagsisik na knowledge. Imagine nyo yung nasa-save yung oras ngayon. 6 years na natutunan ko sa life, pinasa ko sa inyo. O di nakasave kayo ng 6 years sa buhay nyo. So yung compound nyo mas mataas. Ulitin ko guys, iliit na bagay lang. Kaya may mga content creators dito. Isang example, si JM. Yan, lagi kami nag-uusap recent ni JM. Si JM guys, janitor. Sabi ko sa kanya, advantage mo yan. I-content mo pagiging janitor. Iulit-ulitin mo lang. Maliit lang yan. Gamitin nyo yung edge yan, JM. Mag-content ka as janitor. Pakita mo buhay ng janitor. Everyday. Gawin mo everyday, everyday. Pag ikaw nag-click, pag oras mo na, baka ikaw maging mukha ng Pilipinas when it comes sa pagiging janitor. Yung mga maliliit na advantage yun, yung mga maliliit na weakness yun, advantage yan. Hindi nyo napansin, may mga content creator na disabled. Ginamit nilang advantage yun. Yung maliit yung paa, o na ano, ginamit nilang advantage yun. Nagko-compound sila. Sometimes yung weakness nyo, yan ang advantage nyo, gagamitin nyo yan. Kunyari, hindi ka magaling magluto, pero alam mo na marunong ka magluto. Maliit lang na bagay yan. Magko-compound yan over time. Lahat ng bagay guys magko-compound. At tawag doon positive feedback loop. Isang maliit lang, isang edge lang. Even sa business, ito sinasabi ko sa mga clients ko. Ano bang isang edge natin sa market? Yun ang itututukan ko sa sales, yun yung ibebenta ko. Kasi yun yung magbe-bring ng 80% ng sales. Ganon din sa buhay. Di pa rin kayo naniniwala, di ba? Ito, papasimplehin natin. Ito ako sa TikTok nun. January 1, nag-start ako. Ni-screenshot ko yan para mapakita ko to, hindi ako nagsisinungaling. January 1, nag-start ako. First video ko na content, ito. Sinerte ako niyan. First video, ang baduy pa niyan, balikan nyo. Ang pangit pa ng setup, nakatayo pa ako niyan. May sound effect pa. Ang baduy. Okay, nag-start ako January 1. First video ko, yan, nag-follow 100. Sobrang swerte ko na niyan, guys. Okay. And ito, end to ng January, guys.
Okay, baka nakakonfuse kayo na ito yung first. Hindi, end to ng January. Wala akong alam sa content creation. Cringe pa ako sa camera. Ang daming nagbabash sa akin. Alam niyo guys, yung first months ko sa TikTok, ang daming mga ang daming mga against sa akin. Sa mga hater, maraming mga Sigma boys, inaatake ng mga yan. Weirdo daw ako, naka-glasses, parang creep, ganun. May mga nagko-comment, walang pake sa kanila. Pero paniniwala ko, alam ko, may maliit ako advantage sa buhay. Yun yung personal experience ko. Making money online tsaka life lessons. Yun alam kong edge ko sa mundo. Isa lang, pinotektahan ko lang siya. Alam ko sa sarili ko, meron ako isang bagay advantage. Meron akong experience na alam ko na yung ibang tao hindi pa na-experience to. Hindi man sobrang engrande, pero isa lang. Hindi naman ako mayaman, di naman ako billionaire, di naman ako millionaire na nakita yung mga content creator. Wala akong ganun, wala akong material na yaman, wala. Ang meron ako knowledge. Yun yung edge ko. Experience. Prinotektahan ko siya. Alam ko na tong compound interest. Alam ko na yung feedback loop. Sabi ko, ayun na lang. Ito iko content ko. Poprotektahan ko to. Yan, shinare ko siya. First content ko, may nag-comment. Ito, first, pwede nyo balikan to guys. Balikan nyo. Yeah, January 2. January 1 ako nag-post. January 2 may nag-comment. Sabi niya, ayun, willing ako matuto freelancing. Ano po ba dapat? So, balikan nating lesson kanina. May isang tao naniwala, di ba? Parang kay Brian. Kay Kuya Brian, may inaniwalang tao. Isa lang. So sa akin, sabi ko, hala, pwede pala to. May mga taong nakikinig kahit papaano. Isa lang. Nag-feedback loop. Sabi ko, okay, magfo-focus ako sa freelancing. Ito yung first comment sa first content ko. Yung nakita ko may isang tao interesado, sabi ko, okay, i-share ko talaga yung mga alam ko. Wala akong pake sa views, wala akong pake sa ganyan, i-share ko. Kasi alam ko, kung may isang tao, maraming tao may kailangan nito. Edge, small edge. Prinotektahan ko, tinantay ko yung oras yung mag-dictate. Balikan natin tong concept. So ginawa ko, okay. Bahala na basta ang alam ko, meron akong alam na hinahanap ng tao, i-share ko. Everyday 4 posts a day ako. About dun sa specific topic na yun. Isang edge lang, yun yung advantage ko eh. Kasi marami magagaling sa TikTok. So ako sabi ko hindi. Basta ito lang pag-uusapan ko. Everyday, nakalimutan ko na hanggang naging automatic na siya sa sarili ko na post na ako ng post ng 4 na contents a day. Nakalimutan ko na. Okay, basta naging automatic siya. Tapos, yun. Nung na-hit ko na to, nag-reverse. Nag-compound agad. Alam niyo bakit? Kasi nagiging okay na ako sa life ko in general. Sa pag-freelance ko, nagko-compound na eh. So nung gumawa ko ng panibagong venture, may compound na akong pag ano, sa freelancing. So nung nag-content ako, mas na-exaggerate niya lang, mas enough pa. Kaya nag-content ako, bumilis. End of February, ino-document ko yan guys. 13K. End of March, 26,000. End of April, which is recent lang, nasa 50K na ako ngayon. Papasok. More. Ito yung current ko ngayon, 47,000. Yan yung recent post ko guys, 2.3 million. Pwede nyo i-check. Now, gusto ko i-highlight sa inyo to. 100 followers ako nung end of January. Pangarap lang trip ko. Ngayon, 47K na yung tao na nakikinig sa akin. And counting. First post ko, 600. Sinerte pa nga ako nun. Now, 2.3 million or more. Nakita niyo yung power ng compound interest at saka feedback loop. Ito yung real life application niya. And ito yung sa akin. Magkakaiba tayong tao. Hindi ka, baka may iba dito hindi content creator. So hindi applicable sa inyo to. Pero yung punto ko, applicable yan sa ibang aspeto ng buhay. Kunyari, sino yun? Okay, dyan. Kunyari, ikaw, struggling ka sa karir mo. Ano bang isang bagay na alam mo sa sarili mo, mas ahead ka sa mga tao? Yun ang tutukan mo.
Kung bata ka pa lang, may isang bagay kang ahead, tutukan mo yun. Kahit anong bagay pa yan, guys, kahit ano, as long as moral, ethical, legal, magko-compound yan through time. Maging patient enough lang kayo. Lahat na ito dahil lang sa isang bagay. Alam ko yung compound, yung concept ng compound interest. Paano siya gagamitin sa buhay. Ito na yung exact application ng tinatawag na discipline. Bakit nila sinasabi na maging consistent ka? Bakit nila sinasabi maging disiplinado ka? May compound interest, guys. May compound interest. Hindi natin alam, baka next month, ano. And guys, to be transparent, sunod-sunod na yung offer sa akin na collab ng mga GCash, na-offeran na ako ng GCash, ina-offeran na ako ng panibang company. May nag-o-offer na naman din sa akin na isa ngayon, recent lang. Nagigets niyo yung compound. Kaya kailangan, eto, mag-focus kayo dito. Kasi guys, yung effect, kusa lalabas yan. Trust me, kusa lalabas yan. Hindi nyo mapepeke yung resulta. The more na pinipeke nyo tong resulta, ganito nyo isipin, bata ka pa kunwari or wala ka pa talagang ano, foundation. Eto, pag pineke mo yan, pumeke ka ng lifestyle, pinakita mo sa tao na kunwari, sumakses ka, babalik ka dito sa negative compound. Kailangan dahan-dahan. And kapag time mo na dito, anong gagawin mo? Wala. Stick ka lang sa ano mo, stick ka lang sa day-to-day na ginagawa mo. Huwag kang matakot. Ibig sabihin may effect na. Yan yung reason bakit maraming mga smart na business person. Sa startup guys, sa freelancing na ginagawa ko, ang laging usapan namin 5 to 10 years. Pag mga trabaho mo ako 5 years minimum sa mga companies. Kasi, paano mo malalaman successful isang bagay? Hindi mo na malalaman successful ang company ng 2 years lang. Ganon din sa buhay ng tao. And the moment na nalaman nyo to ngayon is the moment na apply nyo to sa tunay na buhay. Mas maiintindihan nyo na yung buhay marathon. May mga tao guys, mabagal. Mabagal yung ganito nila. Doon kayo kabahan. Kasi kapag mabagal yung ganito nyo, mas pataas ng pataas yung long run. Kunyari, 20 years, 30 ka na, pero alam mong consistent ka dito, 30 ka na, wala pang resulta. Magulat ka, 31, pak, 32, pak, 33, 34, magulat, boom, 40 ka na, sobrang yaman mo na or sobrang successful mo na. Kailangan nyo lang talaga maging disiplinado at maging consistent. Magtiwala lang sa sarili nyo, guys. Ulitin ko na, kailangan nyo lang ng maliit na bagay na advantage. Protektahan nyo yan. Magko-compound yan through time. And yun, lagi nyo tatandaan, guys. Applicable to sa lahat. Pera. At sa tingin mo, Jel, ano mangyayari kapag utangera ka nung bata ka pa lang? Mahilig ka mang utang. Hindi ka mahilig magbayad ng utang. Sa tingin mo, pagtanda nyo, ano magiging setup ng bata na yun? Based dito sa lesson natin. Lulubog sa utang. Nagagets mo na. Always think long term. Lahat ng nakikita nyo ngayon sa internet, short, highlight yan kasi nag-compound na sila. Highlight yan. Compounded na nila yan. Kaya wag nyo i-judge. May mga tao na nag-compound na hit nila compound nila nga, sinashare nila. Kaya sasabi ko, huwag nyo compare sarili nyo. Kasi may mga tao na nagiging okay na ngayon kasi binild nila yan 5 years ago, 3 years ago, 2 years ago. Binild nila yan. Tapos hinighlight, pinost na lang nila. Yung iba nilalagyan nila ng twist. Pinipeke nila, sabi nila, ginawa ko lang to ng 1 month. Pero reality hindi. Kasi guys, ang resulta, hindi ho nagsisinungaling yan. Wala ho mabilis. Tutubo ba yung mangga ng 1 month lang? Tignan nyo, ano mas mabilis tumubo? Yung mongo o yung mangga? Di ba yung mongo? 1 week, 2 weeks, pwede mo na aniin. Pero pag nagkaroon ng problema or nagkaroon ng bagyo,
Sino mas matibay, mangga o monggo? Ang mangga, 20 years yan tumutubo. Pero pag nagkaroon ng malaking catastrophe, kunyari bumagyo, baha, sa tingin nyo, sa dalawa, sino yung mas buhay pa after ng bagyo? Yung mangga ba na 20 years na tumayo, na tumubo, or yung monggo na 2 weeks lang tumubo? Nagigets nyo? Ganun din sa buhay, guys. Ganun din sa pera. Kapag alam yung compound interest, magigets nyo sa investment, guys. Hindi madaling dumoble yung pera. Kung nag-invest kayo ng 1 million ngayon, tapos pinangakuan kayo, dodoble yan ng 10 to 15 years. Possible yun. Pero pag sinabi nila 1 year, dodoble yan, huwag kayo maniwala. Hindi ganun nag-work yung pera. Babalikan nyo lang tong lesson na diniscuss ni JC. Compound interest. Laging basis yan. Mapa-success, mapa-pera, mapabuhay, mapa-skill, lahat. Even career. And bago ko yan tong presentation, guys, dito ko nakuha yan. Sabi ni Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world. Yung mga tao na nakakaintindi nito, kumikita sila. At yung mga tao na hindi nakakaintindi ng compound interest, nagbabayad sila dito. Gets? Kaya may mga tao naghihirap kasi dahil sa compound interest. Negative compound sila sa life. Kaya may mga taong pumipera, alam nila yung compound interest, ginagamit nila ng tama. Si Albert Einstein yung nagsabi niyan. Diba? At seryoso pa siya dyan, oh. Hindi siya nakasmile. So yun. Yun ang ating